Magandang umaga sa inyo lahat. At nandito ako muli. Ako nga pala si Rexy or Rex. Pwede niyo akong tawagin Rex or RR or Rexy. Depende sa inyo kung ano mas prefer niyo. Okay lang sa akin. So, nandito ako to encourage kayo ulit. Siyempre, sa salita ng Diyos kasi yun talaga yung kailangan natin sa panahon ngayon. And ito yung talagang magbibigay sa atin ng kalakasan. Hindi yung sarili natin, hindi yung pera natin, hindi yung mga sasakyan or bahay or material na bagay. So isipin mo ngayon, ano? Diba? Yes, sometimes, or yung iba may sasakyan. Kahit may sasakyan din naman sila, yung iba, hindi rin, wala rin kasi kunyari bibili sila, di ba? Pupunta sila sa isang lugar or sa isang bilihan. Yung hinahanap nila wala, susayang din, di ba? Iba naman nasa bahay nga lang. And they have lots of money pero nasa bahay lang sila. Ano nagagawa nila? Wala, di ba? Nagkakaubusan ng stocks, nagkakaubusan ng mga supplies and everything sa mga tindahan, sa mga malls, and sa mga markets, di ba? Ang hirap. Pero bakit ganon, di ba? Doon mo makita na we are nothing without Christ talaga, na kailangan natin si Lord. Hindi yun yung mga bagay na magpapasaya sa atin at kukumpleto sa atin. No? Pero iba yung ibabahagi ko ngayon. Share ko lang ngayon. Introduction. Kasi, tawag dito, ang salita ng Diyos talaga, yung kailangan natin. And of course, si Lord mismo. For, sabi nga sa John 1, diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, siya mismo ang salita. Pero ngayong COVID-19, marami tayong nakikita sa Facebook na mga toxicity, mga toxic people na nambabash or kung anong mga pinopost, diba? Na hindi naman nakakatulong. So, suggestion ko, syempre, sa iba kung talagang ayaw niya, then just deactivate. Close mo na lang yung Facebook kung gusto mo, no? O kaya huwag ka mong Facebook, no? Pero, or next, syempre, ang other options is manood ka na lang ng mga inspiring or talagang may word of God dahil yun ang mas makakabuti para sa atin. So, ang isa sa i-share ko ngayon is sa 1 John chapter 4 verse 7. Diba? Sabi dito, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Verse 8, He who does not love God does not know God, for God is love. So ulitin ko, verse 8, He who does not love does not know God, for God is love. So sa mga hindi nagmamahal, hindi marunong magmahal, ay hindi kilala ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So tayo, sabi nga sa verse 7, magmahalan tayo. Let us love one another. And sabi rin yan sa Matthew 22:37 if I am right. Nasabi doon, di ba, love God with all your heart and all your soul. And then yung next na commandment is love your neighbors as you love yourself. Babasahin ko lang para sigurado at para tama tayo. Diba? Matthew 22 verse 37 ba yan? Tingnan ko kung tama ako. And it is, ito nga sabi dito. Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. Then second, dito tayo magpo-focus. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. So mahalin natin ang mga kapatid natin, mga kaibigan natin, kahit kaaway natin. Kasi minsan ang hirap na kapag kaaway mo na, nakatampuhan mo, nakaaway mo, nakagalitan mo, inutangan mo, or nagpautang ka, or inutangan ka, tapos hanggang ngayon hindi ka pa binabayaran, ilang taon na lumipas. Diba? Parang minsan di mo na rin mapatawad. Pinaasa ka, syempre. O kaya, brinig ka ng boyfriend or girlfriend mo, talagang hindi mo pa siya matawad kasi niloko ka niya, mga ganun. O kaya sa mga mag-asawa, ganun, ng babae or ng lalaki, yung asawa mo, di ba? Ang hirap.
Di ba? O kaya sa mga anak naman, sa mga kabataan, iniwan ng magulang, iniwan ng tatay, iniwan ng nanay, abusado, inabuse ng magulang or kung sino man. Di ba? Ang hirap. Hindi mo patawad. Parang lalaki ka na lang na may tanim na galit sa kanila. Pero anong sinabi ng Diyos? Mahalin pa rin. Love your neighbors, your lovers. Ang hirap nun. And forgive them. Which is important. Ang forgiveness kailangan. Dahil nakapaloob yan sa pagmamahal. Hindi mo kaya magpatawad kung hindi ka nagmamahal. Kasi, kapag nagmamahal ka, you will overlook offense. Tatanggalin mo lahat. Kumbaga, you will put it behind you. Hindi mo na siya titignan. Hindi mo na siya, although nagdun siya, hindi mawawala yun. Hindi ba yung sinasabi nila na forgive and forget, di ba? Hindi siya literal na forget kasi maalala at maalala mo siya no matter what happened. Maalala mo siya kahit anong gawin mo. Pero yung naramdaman mo, yun yung mawawala. Kung talaga nagpatawad ka na, kung totoong nagmahal ka na, nagmamahal ka, di mo matatandaan yung sakit na naramdaman mo. Nagdoon yung memories, but then yung naramdaman mong galit, wala na. Because you love the person, because you have already forgiven them. Sabi nga, di ba, sabi rin sa Bible na if you do not forget, na yung sino man yung may kasalanan sa iyo is hindi ka rin patatawarin ng Diyos, di ba? Sabi dito sa Matthew 6:14, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So, intindi, no? Hindi mo masasabi nagmamahal ka kung hindi ka nagpatawad, di ba? Kasi kung mahal mo talaga siya at pinatawad mo na siya, wala na lang sa iyo yan. I have a lot of people, lagi nilang sasabi na, hindi mo lang naranasan yung naranasan ko, ganyan-ganyan. Hindi tayo, magkaiba tayo ng sitwasyon, ganyan, o hindi mo nga naranasan. But I'm telling you this, it is a command from God, it is a must, diba? Na sinasabi ng Diyos, na patawarin mo yung kaibigan mo, yung kapatid mo, kaaway mo, kung sino man yan. Patawarin mo. Dahil kahit anong gawin mo, kahit sabihin mong ikaw na yung pinakamabait na tao sa buong mundo pero hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng ating Diyos amang nasa langit. Nakakalungkot, diba? Parang sasabihin mo, Lord, nag-donate naman ako ng maraming mga ganito ganyan, nag-donate ako sa mga charities, marami akong tinulungan, naging mabait naman ako, Lord. Pero hindi ko lang talaga kasi mapatawad tong tong isang to kasi talagang grabing ginawa sa akin. Pero ito, Lord, gamit ko nagawang mabuti. Yan. No, still, hindi pa rin. Sasabi lang sa'yo ni Lord na mga maruming basahan lang yan. Filthy rags lang yan sa kanya. Ganun katindi, no? Alam mo ba yung filthy rags? Kung gaano kadiri yun. Filthy rags. Sa unang panahon, sa kanilang sa mga Israelites noon, ang filthy rags is kung i-compare mo siya ngayon yung menstruation rag, baga dun nilagay ng mga babae yung nila, ganun kadumi ang tingin ni Lord sa mga self-righteousness nila, in-offer nila kay God na ito, mapupunta ko langit kasi ginawa ko to, oh Lord ito, o kaya ito Lord pero hindi ko talaga mapatawad yun, hindi, ganun. So dapat magpatawad tayo. Yun lang yung gusto ko share ngayon about forgiveness. And we must forgive. Command yun ni Lord. And kasama kasi talaga sa pagmamahal yun. Diba? So we need to love one another. We must love one another. Kung ikaw man may naiisip ka ngayon na talagang nanakit sa'yo, or may tao na alam mong nasaktan mo na hanggang ngayon, nahihiya ka, nakausapin siya dahil baka hindi ka pansin or urge ka, just say sorry. Kung hindi ka niya na mapatawad, pag-pray mo na mapatawad ka niya. Sa mga taong nanakit, ito sa mga taong nanakit, I'm going to tell you this. Kung tawag dito, kung just say sorry, ask for forgiveness. Kung i-reject ka man nila, wala tayong magagawa. But pray for them. Pray for them na patawarin ka nila. Diba? Pray for them na patawarin ka nila. And just still, hindi yun pride. Lunukin yung pride mo. Actually, pride kasi kasalanan din yan. You have to be humble. Humility, yung kailangan. Hindi mo kailangan ng pride. Anin mo yung pride, hindi mo madadala sa langit yan. Yan pa yung magpapatulak din sa'yo lalo, papunta sa impyerno. Kaya, forgive, be humble.
admit mo kung ikaw yung may mali. If you are ikaw yung nang-offend or ikaw yung nakanakit, offer or ask for forgiveness. Humingi ka ng tawad. Panalangin mo na napatawarin ka. And then, syempre, huwag yung pagalit din ng sabi, patawarin mo na ako, sorry. Huwag mo sinasadya. Parang ang pangit naman ng ano mo. Lagyan mo ng pagmamahal din, syempre. Always, put it with love. Lagyan mo lagi ng pagmamahal na, I am sincerely sorry sa nagawa ko. Hopefully, mapatawad mo ako. And, ganito, syempre, sinabi sa Bible, na hindi lang basta sinabi sa Bible, kasi mahal mo yung tao na yun. Mahal kita sa Panginoon, and ayoko na magkaroon ka ng galit sa puso mo. Ayoko yung magkaroon ako ng galit sa puso ko. Kaya humingi ako ng kapatawaran. Sa mga tao naman na may nanakit sa inyo, kunyari nasa malayong lugar na sila, then talk to them. Yung sabihin sinasabi lang nila na tama sila. Kasi ako yung nagpakumbaba, ako yung ganito, kahit na ako naman yung sinaktan, di ba? Sabihin gano'n, no. Just leave it all behind. Just sabihin mo na, it's okay. I forgive you. Baka sabihin naman, ginawa ko sa'yo. Di naman nila may ginawa pala sila. Hindi. Yun nga, I forgive you. Sabihin mo sa kanila, sa mga taong nanakit sa inyo, I forgive you. Not because you are right, not because I am right, no. Because I love you. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita. Dahil gusto ng Diyos, magmahalan tayong lahat. Dahil mahal tayo ng Diyos. Sabi nga sa kanina, diba? Sa 1 John. Diba? Sinong hindi alam hindi marunong magmahal o hindi alam yung pag-ibig, hindi alam ang Diyos. Or hindi kilala ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Siya mismo, ang Diyos natin hindi lang siya mapagmahal, kundi siya mismo ang pag-ibig. Amen. Kaya yun. Tinitignan ko lang. Mahalin natin and forgive. Diba? Ako sasabihin niya, sige nga, ikaw may mga experience ka ba? Yes, pero I'm not going to tell here. Hindi ko na sasabihin dito. But, yeah. May mga experiences ako kahit sa ilang taon pa lang ako sa mundong ito. Especially kabataan din yung mga medyo nasa 20s ka na. May mga dumaan sa akin matindi talaga na akala mo hindi mo na kaya magpatawad. Pero, dahil mahal ko ang Diyos, dahil nararamdaman ko niya pagmamahal, ako nga pinatawad niya Ang Diyos, pinatawad ako sa kasalanan ko. Mas matindi pa yung mga ginawa ko sa Lord. Pinatawad niya pa rin ako. What more na ako na tao lang. Hindi ko pa kaya magpatawad. Kaya yun yung natutunan ko. And sana yun din ma-remind sa atin o yung pumasok sa ating mga isipan at sa ating mga puso na pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng kasalanan natin nung tinanggap natin siya at nag-repent tayo sa mga kasalanan. Pinatawad niya tayo. Kaya tayo rin, matuto rin tayo humingi ng tawad at magpatawad sa mga taong nanakit sa atin. Diba? So yun lang. I hope na bless kayo sa video na to, and ang aking YouTube, syempre ipopost ko naman sa YouTube to. So just follow me, like and subscribe, and share na rin. Pwedeng pakita mo sa mga friends mo. Popost ko rin naman to sa Facebook and sa page. Kindly like our page as well, Daily Advice, and yung God's Word of Today. Search lang sa Facebook. I'm going to post it naman sa Facebook to, as well sa YouTube. So makita nyo yung mga links. Ilalagay ko links sa description para i-click nyo na lang sila para to like them, no? And then, kung may mga tanong kayo, just ask me. You can comment in this sa mga videos ko, or comment or sa page namin nga, you can ask them. May mga admins kami na talagang online ako. Kahit ako online ako, kulang na lang 24 hours. Pero natutulog naman ako syempre. Pero talaga active kami, yung admin. So, yun lang. Have a great day. Keep safe always. Huwag pasaway. Sundin yung gobyerno. Romans 13. God still instituted them. Kaya kahit gaano pa sabihin mo kung ano man, huwag mo nang ibashi, pag-pray mo na lang. The best thing that we can do is to pray for the government. Amen. Yun lang. Pag-pray. Dahil mahal natin ng Lord,
mahalin din natin yung gobyerno. Siya nagtalaga nun si Lord. Hindi ang tao. Hindi si Lord lahat. Yan lang. Maraming salamat sa inyo. And always pray, keep the faith, read the Bible. Read the Bible always. Meditate on these words. So marami pa akong mga videos na darating, lalo na ngayong quarantine. Naputol lang kasi marami akong mga ginagawa. And marami akong, nag-iisip ako kung ano yung share ko. Marami, although may mga gusto ko siya marami. But then, ngayon lang ako nagkaroon ulit ng time to share the Word of God. So yun lang. Again, take care. Magpasaway. Mag-pray. Si Lord magpo-provide. Hindi niya tayo iwan ipababayaan. Yun lang. See you all. Peace. Peace you all. See you all in my next video. Bye.